Grabe yung pag-ibig niya sa akin. Na totoong minahal niya ako. Nagkasakit ako. Almost dying ako nung time na yon. Pero nakita ko kung paano niya minahal ang Diyos ng buong puso. Ako rin, pangalawa sa Panginoon. Kasi during the time nga na nagkasakit ako, hindi siya nangiming lapitan ako, puntahan ako sa room ko araw-araw, pinagpipray niya ako. Pag pumupunta ako sa room niya, hindi niya ako tinataboy. Alam niyo yung sa ganung pagkakataon na hindi ako dapat lapitan, hindi ako dapat makatabi. Siyang babae na ehemplo sa kanyang pamilya, pinagmamalaki ng aming mga anak, mga manugat, mga apo. Dahil ang kanyang pagkananay sa kanila ay damang-dama nila. Punong-puno siya ng pag-ibig, pagmamalasakit sa kanila. Siya ay babae ng punong-puno ng sorpresa, napakalambing, napakasipag, pag-ibig sa mga kaluluwa na hindi kumukupas. Palagi niya inuunang kapakanan ng kanyang kapwa para sa karangalan ng Diyos. Siya yung babaeng talagang nagtinay ng sarili. Siya yung babaeng puno ng kagalakang ikamatay ang kanyang sariling opinyon, pakiramdam at pasyon. At naging makatotohanan ng mandato na po pwede tayong maging kagaya ng Panginoong Jesucristo. For in this world, we are like Jesus. And so today, we not only celebrate his 42nd wedding anniversary, but also we celebrate the ministry of Apostle Renato Carrillo and Prophetess Elena Carrillo, because they are greatly, mighty, anointed, and used by God to bring souls to the kingdom of God, and at the same time, for the glory of God. May their lives and ministry prosper more and be in the succeeding years experience the greater glory, the greater anointing of God through the Holy Spirit. Congratulations. Noong ako po'y nagbinata, hindi ko po alam kung paano magpapamilya. Kasi wala na nga po akong ama. Kaya nung kami po ay magsimulang magsama, hindi ko po talaga alam kung paano magsisimula. Hindi ko alam kung paano magtataguyod ng pamilya. Bunga po ng ganyang kalagayan, I sought the Lord. Sabi ko, Father God, tulungan mo po ako. Especially, binigyan mo kami ng ganito kalaking ministeryo na hindi po biro yung mandatong inatang mo sa akin. Kinakailangan maging ehemplo kami. At yun po rin kung ba't kami nagsiselebrate palagi. Hindi po sa anumang bagay, but to be a model. Na kinakailangan, makita po ng lahat na taon-taon, ito pa rin kami. Para meron po kami ipaabot sa church na yung pinagsama ng Diyos, pinagsama niya. Ano man ang mangyari, pinagsama niya. Mismong ang Panginoong Jesucristo ang nagbigay ng pagpapahalaga sa kasal. Ang institution of marriage initiated by God, the God Himself. They are a couple for Christ. You know, you are a blessing to the Christian community. You are heaven sent. It's a challenge also for Christian men and women, Christian husbands and wives to do the same, no? To work as a team in bringing the good news to the world. They have been a blessing to all since dito nakikita natin na meron palang forever, no? So,
This thing is something na dapat na tularan natin lahat. Kaya I rejoice with countless number of Christian leaders in our country in congratulating them and praising God for His giftings and calling upon our beloved brother and sister in Christ. So I wish you more power from heaven and more opportunities for you to win souls for Christ. Congratulations. Man of God, Apostol ng Diyos, nag-iisa kong asawa, period. Nakapapalad ko dahil hindi lamang isang totoong lingkod ng Diyos, ikaw, kundi isang apostol dahil sa pagmamahal mo at pag-iingat mo sa akin ay katulad kung paano mo iniingatan ang charge na pinagkatiwala ng Diyos sa buhay mo. Kaya naman sa harapan ng mga tao sa lugar na to, maging sa lahat ng nakakarinig sa buong mundo, ako po'y muling mangangako sa harapan ng Diyos. Hindi ako magsasawa. Ako ay patuloy na magbibigay sa iyo ng buong suporta, maging kabalikat mo upang maging magaan ang bawat tungkulin at responsibilidad na inatang ng Diyos sa buhay natin. Talagang pinarangalan ng mag-asawa ang dakilang Diyos. Sapagkat hindi lamang sila nag-renew ng kanilang vow, but at the same time, nagbigay sila ng patotoo how God, in all of these years of their marriage life, ay nagbigay sa kanila ng extraordinary, special guidance, direction, wisdom, strength, and inspiration. Because I've seen a manifestation of the success and growth of the ministry entrusted by the Lord to the couple. Kayo po yung modelo, kayo po yung ehemplo kung bakit po kami naging matatag, kung bakit po sa napakarami pong laban bilang mag-asawa, kasama po ng aming mga anak at ministeryo, kung bakit po kami nagtagumpay. Maraming salamat po tatay, nanay. Patuloy po ninyo kami na tinuturoang sumunod, maglingkod ng totoo sa Panginoon at magbigay ng totoo sa harapan ng Panginoon. Kaya tatay and nanay, we declare that you are perfectly healthy, spiritual and body. No weapon that is formed against you shall prosper, and you'll finish the perfect will of the Father. Bind this couple with the love of Christ that can never be broken, and together with their beloved children and grandchildren and daughters and in-laws, Lord, continue to bless them with the divine love and with the spirit of unity more than ever. Salamat po, Panginoon. Dalangin ko, continue to grant all the desires of their heart and continue, Lord God, to use them for the expansion of your kingdom, not only in the Philippines and all over the world. At patuloy nilang madama ang matamis na yakap, mahigpit na yakap ng pagmamahal ng buhay na Diyos sa dalawang anak mong ito, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. At mula noon hanggang ngayon, nung kami nagsama, wala akong nabalitaan na nagkamali siya o sinaktan niya yung puso ko, ang isipan ko, maging ang physical kong buhay. Hindi niya ako nasaktan. Talagang nakita ko yung pag-ibig niya sa buhay ko. Kaya napakapalad ko dahil binigyan ako ng Diyos ng isang tao na higit sa lahat, isang lingkod ng Diyos. Kaya kung ako'y magpapakasal uli, siya uli ang aking papakasalan. Habang panahon siyang kahit sa isa kong asawa. Thank you, my love, for giving your everything to the Lord. He will finish the mandate.
Maraming salamat sa Diyos na binigay ka niya sa akin. Bisan tinanong mo kung sabi mo pa, pagputi na yung buhok natin, mamahalin po ba ako? Nakukulayan yung buhok o hindi. Pumuti siya o umitim. Nung minahal kita minsan, minahal lang kita hanggang pa. Kaya medium size ka na, mahal pa rin kita. Nagbibiyahe tayo sa buong mundo. Para rapture tayo. At mo nga kalimutan, saan man tayo pumunta, saan man tayo tumayo, it is not us. It's Christ. I love you yesterday. I love you today. I love you tomorrow. And I love you forever. This celebration, to me, this is fantastic. Napipil ko po talaga kaninang high anointing ng Panginoon. Talaga pong ang init ng entablado kanina. Lalo na nagsumama ang mga prayer intercessors para mo mapipil ang pagbubukas ng pintuan ng langit at ibinuhos niya ang isang di pangkaraniwang blessings, grace, empowerment, and anointing. Amang Diyos na may gawa ng langit at lupa, hinihingi po namin bilang body of Christ. Yes! Ang iyo pong kamay ay patong mo sa iyong lingkod. Yes! We want you to anoint him with the fresh oil from heaven. Yes! A new wave of glory cover him from the top of his head to the soles of his feet. Yes! At ibaba mo po ang mga immunity mortaling ito sa kanyang mga anak. Pababa sa leadership ng JAL. This corporate anointing of health. Cover JAL. In Jesus' mighty name. I thank God for His prophetic blessings. I welcome that. I desire that. Well, of course, I'm blessed and I am encouraged. I felt the Holy Spirit was upon him while he was praying over Brother Eddie. Naniniwala po kami at nananampalataya na walang panalangin na hindi sinagot ang Diyos at hindi sasagutin ng Diyos. So I am so thankful for those prayers that was said over. I am very happy to know and to see He does not change. His Christ-like humility is still there. Down to earth, biblical, there is no doubt. He is being used by the Lord, even in praying for the sick, for the deliverance. The main evidence is the growth of the church. I see the sincerity in the heart of this man. The message is really in his heart to really speak it out. He's a great man of God. Thank you for the message. I know it's coming from the Lord. I'm so happy and so blessed tonight. Na-nourish po kami ngayon, not only for the food that we have partaken, pati yung spiritual food, yung mga inspiring messages niyo as husband and wife, enduring love. They are a powerful couple, passionate, and bound by love. Hindi lang pala sa pagiging sundalo yung discipline. Nakita ko yung discipline ni nanay, kung paano niya i-respect si tatay. Nakita ko rin yung discipline ni tatay kung paano niya mahalin si nanay. We experience a great spiritual upliftment of our mind and heart and soul in thanksgiving to God Almighty. Talagang feel ko ang Holy Spirit. At ako po ay na-inspired sa mensahe, na dama ko sa puso ko na mayroong pagbabago talaga. Lalo na sa pag-reform sa sarili ko at pag-reforma sa trabaho bilang isang public official. It is a biblical teaching ang dinadala niya. Very effective ang kanyang mensahe diyan. And then, ang kanyang challenge for people to have faith. He lived by faith. He lived through faith. And he will live always by faith. I'm blessed. Yes, I am. And I know that these words will continue to reverberate, will be remembered, and His words indeed are so powerful. Ako'y sumasaludo sa ating kaibigan, Apostle Rene, Prophetess Elena. Natutuwa ako na isa kayo sa mga models sa buong kasaysayan ng Kristyanismo sa buong mundo. Sapagkat kabilang kayo sa mga leaders ng pamilya, leaders ng church, ng body of Christ, na hindi maka-score ang dyablo. Nagpapatuloy ng matapat